Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon, bumili ka ng mga damit panloob na lino at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya't bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ng Panginoon at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang guwang sa bato. Ginawa ko ang iniutos sa akin ng Panginoon at pagkatapos ako'y umuwi. Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na pakikinabangan. Muling nagsalita ang Panginoon, ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at Jerusalem. Sila'y hindi sumunod sa mga utos ko, lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Huda, na sila'y mahigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang at sa gayoy papurihan nila't parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw nilang tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay, nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan, kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga parokya. Bagong linggo na naman po at sa simula nitong week na ito, tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Lately, karon tayo ng bagong national hero. Walang iba kundi ang tennis superstar na si Alex Ayala. Kung nanonood ka nito, shout out at syempre congratulations sa iyo. Nakita ko po sa isang advertisement na meron pong inscription doon sa likod ng kanyang visor na ginamit niya nung sumali po siya sa isang tennis tournament. At ito po ang nakasulat sa wikang Filipino. And I quote, "Kapag lumago, hindi na hihinto." End of quote. Magandang motto yun, ha? Kapag lumago, hindi na hihinto. Alam naman natin na this is a message of hope
and resilience, no? Na yung pagtugis sa ating mga pangarap sa buhay, mga ambisyon sa buhay, nagsisimula yan palagi sa mga maliliit na bagay. Kailangan natin maging mapagpasensya. Hindi naman agad-agad magiging tennis superstar ka sa paghawak mo ng raketa. Pero alam naman natin na kapag ito'y nasimulan, sa tulong ng pagsusumikap, pagpapasensya, alam naman natin ang pagpapala ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang paglago, tuloy-tuloy ang pagtubo. Napaganda nitong quote na ito. Bagay na bagay sa ating pong gospel reading ngayon at narinig natin, nagsimula na si Jesus mag-discuss sa mga iba't ibang parables tungkol sa kingdom of God. At ginamit niya ang image ng mustard seed at yeast. Alam naman natin na ang mustard seed, the smallest of seeds, but when it grows, it becomes the largest of shrubs. At alam naman natin ang yeast, no, ginagamit sa pagbe-bake ng tinapay, maliit lang, pero napakamakapangyarihan, kaya niyang palakihin ang maliit na masa para maging ganap na tinapay. Bakit nga ba ginamit ni Jesus ang mga images ng yeast at mustard seed? Sa ating pagninilay ngayon, 3 letter S. Madaling tandaan. Unang letter S is start. Paalala sa atin, sa buhay ng tao, we always start small. Lahat dumadaan sa mababa at maliit. Wala namang boss na agad o sa barko ay kapitan na agad. Lahat ay dumadaan muna sa mga seafarers natin, sinasabing tik-tik kalawang. Everyone starts from scratch. Everything starts from the small and the lowest. This is a fact and a part of life. Nonetheless, anong hamon sa atin? Mag-start ka pa rin. Sa totoo lang, minsan po ang pinakamahirap sa lahat sa buhay ay yung magsimula. Pero sa huli, simulan mo pa rin. Ganun naman ata talaga. Lahat naman nagsisimula sa mga maliliit. Pero wag tayong matakot dito sapagkat alam naman natin na sa pagsisimula ng ating mga gawain, lalong-lalo na kung ito ay dinasalan at hiningian natin ng gabay sa Panginoon, ito'y lalago. Lahat magsisimula talaga sa baba. Pero wag ka mag-alala sapagkat may Panginoon na sasamahan ka sa iyong pag-angat kasama na rin ng iyong pagsusumikap at pagpapasensya. Start. Pangalawang letter S, surprise. Growth is always surprising. Ito'y katotohanan din ng buhay. Bakit? Kasi po ang paglago, madalas tahimik yan. At madalas din po, ang paglago ay palaging nasa background. Hindi naman po yung tipong pagtulog mo, pagising mo, malago ka na agad. O dakila ka na agad. O mataas na kagad. Hindi po. Dahan-dahan po yan. Nangyayari ang paglago sa mga panahon at pagkakataon na minsan hindi natin nakikita. Growth happens in unseen moments. Kaya anong challenge natin dito? I-embrace po natin ang tinatawag na quote-unquote behind the scenes. Minsan po kasi, no, sa totoo lang po, ayaw natin yung behind the scenes. Gusto natin nasa harap tayo lagi ng camera. Gusto natin tayo nakikita. Pero maganda para sa atin, no, bago pa lahat umabot dito, merong proseso. At itong proseso na ito ay dahan-dahan, unti-unti. Masusurprise ka na lang. Sapagkat meron tayong Diyos na sumusurpresa sa atin. We have a God of surprises who shows us that growth is possible even if sometimes it feels like impossible. Oo nga, no? Minsan nakala natin parang walang nangyayari, pero patuloy lang sa pag-usad. Keep showing up. Keep doing your best because God will surprise us with the growth that we have experienced because of our perseverance and patience. Pangatlo at panguling letter S, step up. Ang hamon, continue growing. Oo nga, no? Minsan kasi pag akala natin, naabot na natin itong particular na level na ito, hanggang doon na lang tayo. Pero patuloy dapat tayong lumalago. Katulad ng halaman, katulad ng pag-aalsa ng tinapay, patuloy ang paglago.
Deepen your connection to God. Napakagandang paalala para tayo ay patuloy na lumago. Ano pa? Use your gifts for God's glory. Pag ginamit natin ang ating mga regalo, ang ating mga pagpapala, ang ating mga talento at kakayahan para sa kadakilaan ng Diyos, tutubo, lalago yan. At higit sa lahat, pinaka-importanting dapat nating step up sa mundong ito, ipakilala si Kristo sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Make Christ known wherever you go. Sa tingin ko, ito yung kailangan natin gawin bilang mga Kristiyano, lalo po sa mundo na parang humihina na ang ating pananampalataya at parang nawawala na rin tayo ng pag-asa dahil na po sa mga nangyayari sa paligid. Dalhin natin si Kristo. San man tayo pumunta. Sa bawat tao natin mga kasalamuha. Ito ang pag-i-step up ng isang Kristiyano. 3 S, madaling tandaan. Imahe ng mustard seed at yeast. Start, surprise, step up. Huwag kang matakot magsimula muli. Hayaan mong surpresahin ka ng Panginoon sa iyong paglago dahil sa iyong pagsusumikap at sa iyong pagiging mapagpasensya. At higit sa lahat, ang paglago ay hindi pansarili. Meron tayong misyon, ipakilala si Kristo at ang kaharian ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat kami sa araw na ito, panahon at oras na binibigay mo sa amin upang kami ay lumago. Salamat Panginoon sapagkat alam naman namin na ang bawat araw ay biyaya at ang biyayang ito ay dapat naming gamitin sa kabutihan. Bless you kaming lahat, Lord, na nagsusumikap na maging mabuti. Bless you kaming lahat, Lord, na sa aming munting paraan, alam namin, lumalago kami. At pagpalay mo, Panginoon, ang aming mga gawain, give success to the work of our hands. Nanawa ang aming pagsusumikap ay patungo sa iyong kaharian at magbigay karangalan sa iyo, ang aming Diyos na mapagmahal. Hinili na ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa. Salita ng Diyos, salita ng buhay. Gusto ko lang pong magbigay ng konting pasalamat, lalo na po sa ating pong dalawang grupo ng tao. Una, ang mga kasambahay. Ayan, lalo na po in celebration of the Feast of Saints Martha, Mary, and Lazarus. At muli, pagbibigay parangal din po sa ating mga grandparents, sa mga lolo at lola as we celebrate of the feast of Saints Joachim and Anne, the grandparents of Jesus. Special prayers po sa ating mga kasambahay at sa ating mga elderly and senior citizens. Prayers assured po as always. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.